Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Bawat segundo, mahalaga. Yan ang paalala ng Office of Civil Defense Cordillera, lalo na ngayong nararanasan ng mga pag-ulan dito sa lokalidad. Nagpaalala ang hensya na maging mapagmasid at alerto. Pagprioridad sa kaligtasan, binigyang diin. May ulat si Jose Antonio. Dahil sa mga pag-ulan na nararanasan sa malaking bahagi ng Cordillera, muling nagpaalala ang Office of Civil Defense Cordillera ng ibayong pag-iingat. Una nang naka-heightened alert ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga posibleng epekto ng nararanasang pag-ulan dulot ng iba't ibang weather system sa bansa. Kami po sa Office of Civil Defense ay nagpapaalala at nagpapahatid ng mga babala sa ating mga kababayan na panatiliing pagmasid sa anumang mga weather advisories. Kung kinakailangan po tayo mag-evacuate sa ating area na flood-prone areas and landslide-prone areas, ay tayo po ay lumikas at sumunod sa mga anunsyo ng ating pamahalaan. Nanawagan din ito sa mga local DRRM Council na paalalahanan ang mga residente na iprioridad ang kanilang kaligtasan. Naglabas na rin ng memorandum ang Cordillera RDRRMC para sa iba't ibang local DRRM Council sa rehiyon na pag-igingin ang paghanda para masiguro ang kaligtasan ng komunidad sa anumang uri ng sakuna. Panatiliin natin po ang ating kahandaan at ito po ay sama-sama nating gampanan. Tayo po ay isang resilient na region na ating pinagmamalaki, kaya pagpatuloy po natin ang ating mga magagandang naumpisahan. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Tayo po ay maghanda. Batay sa forecast ng Pag-asa, 2 o 3 bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Hulyo. Para sa seguridad at kaligtasan ng bawat isa, manatiling alerto at paalam sa mga paalala at babala ng RDRRMC, kaukulang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na gobyerno. Ako si PIA Issue Intern Jose Antonio para sa PIA News Cordillera. Sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo, sinagawa naman ang Run for Resilience sa Baguio City. Narito ang report ni Robert Magsilang. Nakibahagi ang mga kawani ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ginanap na Run for Resilience nitong July 2, 2025 sa Great Wall of Baguio, Lawakan, Baguio City. Sa pangunguna ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, ang naturang panran ay ang pambungad ng aktibidad para sa National Disaster Resilience Month na may temang Kumilos para sa Kahandaan, Kaligtasan at Katatagan. Binibigyang diin dito ang collective commitment ng mga Pilipino para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan sa anumang sakuna. Part of the one-month celebration of the National Disaster Resilience Month. Kasama po natin ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan from DILG, BFP, DSWD, DOH at marami pa pong iba. Kasama na rin po of course ang ating mga kapulisan at representatives from the AFP and others. So ito po ay tinatawag nating kick-off ceremony, dahil ito po yung umpisa ng ating month-long celebration ng ating National Disaster Resilience Month. Every July po ay sineselebrate natin ito. At marami po tayong mga iba't ibang activities in connection with this. Meron po tayo yung ating yearly activity na Kanyao Festival, and then we have also the kapihan sa Office of Civil Defense Cordillera. Inanyayahan din niya ang lahat na makiisa sa mga aktibidad sa buong buwan na pagdiriwang ng Disaster Resilience Month. Lahat po ay inanyayahan natin para makiisa dito sa ating pag-celebrate ng National Disaster Resilience Month.
Iminamandato ng Executive Order No. 29 ang pag-obserba ng National Disaster Resilience Month upang maitaguyod ang mas malalim na kultura ng katatagan. Patunay lamang na ang agarang pagkilos at pagtutulungan ng mamamayang Pilipino sa pagsusulong ng kahandaan, kaligtasan at katatagan ay ang sandata ng anumang sakuna na maaaring mangyari. PIA-TSU Intern Robert Magsilang para sa PIA News, Cordillera. Kinilala ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mahalagang papel ng mga BECAS workers. Ang ibig sabihin ng BECAS ay Barangay Extension and Knowledge Advocates for Safe and Resilient Benguet na naging institutionalized sa bisa ng Provincial Ordinance 2023-315. Ayon kay local DRRM Officer 2 Jovencio Caleño, ang mga BECAS workers ang katuwang ng Provincial DRRM Council lalo na sa pagbibigay ng mga mahahalagang updates mula sa barangay level. Aniya, ang mga BECAS workers ay kumakalap ng mga impormasyon sa kanilang mga barangay na ipinapadala nila sa munisipyo. Ang munisipyo naman ang nagpapadala ng mga impormasyon sa provincial level. Sa ngayon ay nasa 116 ang BECAS workers ng Benguet. Tumatanggap sila ng buwanang honorarium mula sa pamahalaang lokal. Di may isang accomplishment piman ti BECAS worker tayo within this span of 2 years piman. It's the swift flow of information. The procedure, it's the mere giving us information nga sumangpat ijay barangay or ijay munisipyo nga ikat dakal day nga maitulong, dakal day nga accomplishment da. The flow of information nga ikat dire-diretso. Patuloy ang pagpapalakas ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga kabataan lalo na pagdating sa mga Disaster Risk Reduction Climate Change Adaptation o DRRCCA programs. Isa sa mga programa ng tanggapan ay ang SICAD Benguet o Strengthening Youth and Children Inclusions in Disaster and Climate Governance. Inihayag ni Local DRRM Officer 1, John Mark Cruz na pangunahing puntirya ng programa ang mga kabataan upang mapalakas pa ang kanilang kaalaman at kahandaan sa anumang sakuna at sa climate change. Inilalapit nila sa mga bayan ng Benguet ang iba't ibang aktibidad na naaayon sa pangangailangan at kapasidad ng mga kabataan. Tiwala si Cruz na sa aktibong pakikibahagi ng mga kabataan ay makakamit ang sustainable, safe, and climate and disaster resilient communities sa hinaharap. Adupay lang ti may programa para dagito yung ngayon. So nga dating kabataan natin kat we encourage you na mag-subscribe tayo sa ating Facebook page kasi andun natin yung mga may mga nakapila na mga activities para sa youth. So we are encouraging you na please participate sa mga ating mga activities kasi kayo mat lang yung mga youth representative, sila mat lang yung mga nag-identify dito. So alam nila kung ano yung kailangan. Matagumpay na isinagawa ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang na ang iba't ibang tanggapan at individual ang Community Action for Disaster Response o CADRE Training Course para sa mga miyembro ng City DRRM Council. Ang CADRE training ay isang basic community-level disaster response course na nadisenyo upang mabigyang kaalaman ng mga individual ukol sa tamang pangangasiwa sa emerhensya at sakuna sa kanilang komunidad. Pangunahing layunin nito na mapalakas ang local disaster response capacity at masiguro na handa ang mga komunidad na rumisponde sa panahon ng pangangailangan. Ang mga nagsanay na council members ay inaasahang magtuturo rin sa mga barangay para maging first responders. Nagsimula na ang selebrasyon ng Cordillera Month ngayong Hulyo. Kasabay nito ay ang muling nananawagan ng suporta ang mga kinauukulan para sa pagkamit ng otonomiya ng Cordillera. Si Debbie Gasingan para sa report. Ipinagdiriwang ngayong Hulyo ang ika-38 taon ng Cordillera Administrative Region. Binuksan ang selebrasyon sa Baguio City nitong July 1 kung saan isinagawa ang parada na nilahukan ng iba't ibang sektor. Sa temang Securing the Future of a Unified Cordillera, nagkaisa ang mga local leaders ng rehiyon sa panawagang suporta para sa otonomiya. I would like to express to you explicitly our frustration last year when we were in Abra.
the lack or the outright lack of enthusiasm among the members of our representatives in Congress. And that's the reason why we came up with a shout or a slogan stating therein our frustration or stipulating therein our frustration. Ang sabi natin, Cordillera Autonomy now na. At maraming salamat, Apo Morris, for again taking the lead in pursuing our autonomy. Let this month be a time for renewed commitment to one another, our shared vision of a region that is united, secure, and full of promise for the next generation to come. To our kakailians, wherever you may be, here and abroad, it is us to continue to stand together. Agkay-kaysa tayo, agtitinulong tayo para ti progreso ti Cordillera. Binigyang diin naman ni Congressman Mauricio Dumogan ang kahalagahan ng pagiging autonomous ng Cordillera. Aniya, marapat namang pabilisan ang pagpapaunlad sa rehiyon at yan ay makakamit lamang kapag naging autonomous ang Cordillera. What had been conveyed to me by NIDA, that the Standing Bloc conveyed to them by the national government is allegedly the national government cannot afford the necessary funding for this one. I do not see any reason why it cannot afford. I do not agree with the reason. We have to work with the Department of Finance now that Apo Secretary Ralph Licto, who is then at the time favoring our move for Cordillera autonomy, hopefully he did not change, so that we can provide the necessary funding. Nagbigay din ng kanilang mensahe ng suporta para sa autonomiya ang iba pang leader sa rehiyon. Ang pamahalaang lokal ng Baguio ang host sa Cordillera Month Celebration sa koordinasyon ng Infrastructure Development Committee ng Regional Development Council. Kabilang sa mga aabangan pang aktibidad sa selebrasyon ay ang Mayor's Night sa July 14, Cordillera Day Celebration sa July 15, culminating program at State of the Region Address sa July 31 at iba pa. Debbie Gasingan para sa PIA News, Cordillera. Isa pa sa mga inoobserbahan ngayong buwan ng Hulyo ay ang Nutrition Month. Pagprioridad sa seguridad sa pagkain at nutrisyon, isinusulong report hatid ni Presel Lanuza. Inulansad ng National Nutrition Council Cordillera, katuwang ang provincial government ng Benguet, ang selebrasyon ng 51st Nutrition Month sa Benguet Provincial Capital nitong July 2. Sa temang food at nutrition security, maging priority sapat na pagkain, karapatan natin, ang aktibidad ay nilahukan ng iba't ibang ahensya at pamahalaang lokal. Ayon kay Bella Basalong, Regional Nutrition Program Coordinator ng NNC-CAR, layunin ng pagdiriwang na ito na makamit ang pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor upang maisakatuparan ang mga karagdagang gawain na magpapalakas sa mga programa at aktibidad na tumutugon sa seguridad sa pagkain at malnutrisyon sa lahat ng edad sa buong rehiyon. Ang pagkain at nutrisyon ay ang ating karapatan at ang pagtutulungan ay mahalaga. And ang bawat isa ay may papel. Let us remember that food and nutrition security is our shared responsibility to achieve nutrisyong sapat para sa lahat or nutrisyong sapat para sa Cordillera. We'll just maintain the aramidin tayo, and of course the tulong from of course the region, DOH, kanda gitu dadto mga regional directors. Almost everybody is involved with nutrition. Ang mga DA, ang DLG, ang DOH, halos amin mate at involved tayo in nutrition. Sa mensahe naman ni Department of Agriculture Cordillera Region Technical Director for Operation na binasa ni Arlene Sagayo, binigyang diin nito ang pagprioridad ng kagawaran sa mga nutrition-sensitive agricultural programs para sa food security at dietary quality. Kabilang narito ang Organic Agriculture Program, Halal Certification at Good Agricultural Practices. This aligns perfectly with our
collective aspiration under the Ambition Natin 2040, a future where every Filipinos enjoy a strongly rooted, comfortable, and secure life. Matatag, mapanatag, at maginhawa na buhay. Let us continue to work hand in hand, strengthening our partnerships and deepening our commitment to ensure that food nutrition security remain a top priority. Together, we can build a healthier, more prosperous Cordillera region for generations to come. The Department of Health is committed not only to supporting policies and technical assistance, but to strengthen local capacities, empowering families, and ensuring that no one is left behind in our journey towards health and nutrition security. Sa pagbubukas ng selebrasyon ay nagkaroon din ng iba't ibang aktibidad gaya ng pamimigay ng mga information, education, and communication materials, planting materials, at libreng nutrition counseling. Nagkaroon din ng ceremonial nutrition pledge bilang pagpapatibay ng nagkakaisang aksyon para makamit ang seguridad sa pagkain at nutrisyon sa Cordillera. Isa pa sa mga tinangkilik ng mga dumalo ay ang Nutribooth kung saan itinampok ang iba't ibang masustansyang mga prutas at gulay. Mahalaga ang mga selebrasyong katulad nito upang mas matugunan ang parehong kakulangan at sobrang nutrisyon sa mga Pilipino na sanhi ng hindi wastong pagkain at kakulangan sa akses sa masustansyang pagkain. PIA-TSU Student Intern, Fresa Lanuza, para sa PIA News, Cordillera. Sa iba pang mga balita, sinuguro ng Cordillera Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs Advocacy Cluster ang pagpapalakas sa Information Education Campaigns o IECs para sa mas matagumpay na prosecution ng mga illegal drug cases. Sinabi ni Attorney Charlotte Carino ng Public Attorney's Office Baguio na kailangang mapalakas pa ang IEC sa Section 21 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aniya, karamihan sa mga napapawalang sala o nababasurang kaso ay dahil sa hindi pagkasunod ng nasabing section ng batas. Nakasaad sa Section 21 ng mga proseso na kailangang sundin ng mga law enforcers sa paghawak ng illegal drugs. Binigyang diin din nito ang kahalagahan ng kredibilidad at testimonya ng mga testigo alinsunod sa RA 9165. Siniguro naman ng mga kaukulang ahensya ang pagpapalakas pa ng mga IEC para sa nasabing kampanya at sa epektibong pagpapatupad ng batas. Bumisita sa Philippine Military Academy ang isang grupo ng kadete mula sa Chula Chumpao Royal Military Academy ng Thailand kamakailan. Bahagi ito ng Foreign Academy Exchange Program ng akademya. Sa 3 araw na pagbisita, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kadete ng PMA na magkaroon ng interaksyon sa kanilang foreign counterparts. Kabilang sa aktibidad ang tour sa premier training and academic facilities ng PMA, joint attendance sa piling mga klase, cadet-led subject matter, expert dialogues ukol sa best practices sa student leadership at cadet organization, friendly fellowship games at cultural tour sa Baguio City. Ang nasabing aktibidad ay makakatulong din sa paghubog sa mga kadete na maging globally minded leaders na may kakayahang makipag-ugnayan sa labas ng bansa para sa mga posibleng multinational missions sa hinaharap. Mahigpit na ipatutupad ang anti-sardinas policy sa mga public utility vehicles o PUVs. Kasunod ng direktiba ni Department of Transportation Secretary Vivencio Dizon, inatasan ng Land Transportation Office ang lahat ng kanilang enforcers at deputized agents na hulihin ang mga PUVs gaya ng UV Express, buses at modern jeepneys na lumalagpas sa seating capacity ang bilang ng kanilang mga pasahero. Sa ilalim ng anti-sardinas policy ng kagawaran, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsisiksikan ng mga pasahero sa mga PUVs na may ihahalin tulad sa dilatang sardinas. Ayon sa LTO, ang paglagpas sa itinakdang seating capacity ay hindi lamang nakakaapekto sa convenience ng pasahero kundi nakukompromiso rin ang road safety. Ang mga lalabag sa anti-sardinas policy ay mahaharap sa karampatang parusa alinsunod sa batas, alituntunin at regulasyon.
Magbebenepisyo ang 54 na magsasaka sa Bakun, Benguet sa Kayapa Small Irrigation System. Kamakailan ay napasakamay ng Liga Payapa Indigenous Farmers and Irrigators Association Incorporated ang naturang irrigation system. Pinondohan noong 2023 sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Project Irrigation Component, ang service area ng proyekto ay mahigit 40 na ektarya ng taniman ng nasabing bayan. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 10 million pesos kung saan kabilang dito ang kumpletong pasilidad ng irigasyon, kabilang na ang concrete reservoir tanks, 16 and 12 horsepower diesel engine, concrete barrel, rooted riprap, suspended pipelines at HDPE pipes. Ang implementing agency ay ang National Irrigation Administration habang ang funding agency ay ang Department of Agrarian Reform. Upang maitaguyod ang literacy, isinagawa ng Benguet First Provincial Mobile Force Company ang Brigada Pagbasa para sa mga mag-aaral ng Beques Elementary School sa Buyakawan, Bugias, Benguet. Nakatutok ang nasabing inisyatibo sa mga grade 6 learners upang mahalin nila ang pagbabasa. Layunin din ng programa na mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng mga law enforcers at mga kabataan at maitaguyod hindi lamang ang literacy kundi maging ang disiplina at responsible citizenship. Ayon kay Police Corporal Jason Dingkog, ang aktibidad ay bahagi ng kanilang commitment na to serve and protect sa pamamagitan ng community engagement. Mas madali na ngayon at mas kumbinyente sa mga motorista ang pagbiyahe matapos buksan ang newly constructed Budo Bridge sa Malalaw National Road sa Kalinga. Karagdagang detalye mula kay Rod Asurin. Formal nang binuksan ang Bulo Bridge sa kahabaan ng Malalaw National Road, Tabuk City noong Hunyo 27. Ang tulay na may habang 65 metro ay nasahang magpapabuti sa koneksyon at kaligtasan ng mga residente ng Malalaw, Agbanawag at Bulo, gayon din ng mga biyaherong patungo at paalis ng Isabela at Mountain Province. Ang proyektong ito ay bahagi ng 106 milyong pondo para sa dalawang national bridges sa ilalim ng Major Final Output 1 ng Department of Public Works and Highways. Kasama sa parehong pondo ay ang mga Cortan Bridge sa bayan ng Tanudan na kasalukuyang tinatapos. Ayon kay Punong Barangay Francisco Aguayas, mas ligtas na ngayon ang pagtawid sa lugar. Hinimok naman ni Congressman Allen G. Simangawang ang publiko na pangalagaan ang tulay. Ipinangako rin niyang irerekomenda sa susunod na kongresista ang pagpapailaw dito para sa mas ligtas na biyahe. Mula sa PIA Kalinga, Rod Asurin para sa PI News Cordillera. Sinusuportahan ng Provincial Science and Technology Office, ABRA, ang Green Solution Initiative ng Talyedos Kristen Noodles Processing. Bahagi ito ng nagpapatuloy na implementasyon ng proyektong pinunduhan sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program ng DOST. Sa pagbisita ng mga kawani ng DOST, sinuri nila ang solar panel, inverter setup at system integration sa electrical infrastructure ng pasilidad. Una nang lumagda ng kasunduan sa pagitan ng kumpanya at ng DOST kung saan mula sa paggamit ng grid electricity ay nag-shift sila sa paggamit ng cost-effective at sustainable solar power solution. Inaasahang bababa ang gastos ng kumpanya sa enerhiya, mapapalakas ang operational resilience at masusuportahan ang kanilang environmental sustainability objectives. Upang mahasa ang public safety and order sa Lamot, Ifugao, isinalalim sa orientation ng Lamot Municipal Police Station ang mga bagong miyembro ng Public Order and Safety Aid o POSA team. Sa orientation ay binahagi ng mga kawani ng Lamot PMP ang kanilang kaalaman sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Nagkaroon ng practical demonstration sa traffic management. Bilang suporta naman ng pamahalaang lokal sa POSA team, binigyan sila ng uniforme at iba pang kailangang mga kagamitan. Inaasahang makakatulong ang grupo sa pagpapalaganap ng kaayusan at kapayapaan sa bayan. Upang maitaguyod ang mga lokal na produkto, kultura, ang lugar at mga residente, inulunsad ng Department of Trade and Industry ang ika-4 na One Town, One Product o OTOP store sa Bontoc, Mountain Province nitong Miyerkules. Ayon kay Jones Malwagay ng DTI,
tampok sa OTOP store ang mga locally produced products. Paraan din aniya ito upang maibenta ang mga local micro, small and medium enterprises ang kanilang mga produkto. Kabilang sa mga mabibili rito ang chili garlic oil, berry jam, lemon juice, pastillas at iba pang mga local na produkto. Pinalalago ang bee farming sa Pareceles Mountain Province. Naaprubahan ang 2 milyong pisong grant para sa Mababalin Farmers Organization mula sa Department of Agriculture, Livestock, Economic Enterprise Development Program at Department of Labor and Employment Livelihood Program. Gagamitin ang pondo na pambili ng bee colonies at iba pang mga kailangan sa bee farming. Sa pamamagitan nito ay masisimulan ng organisasyon ang bee farming, isang inisyatibo na magbubukas sa karagdagang kita sa mga miyembro. Kamakailan ay nagkaroon din ng reorientation cum organizational management para sa nasabing grupo. Hindi nalintana ng mga kawani ng pamahalaan ang layo at hirap ng daan. Maihatid lamang ang mga serbisyong medikal para sa mga residente ng Barangay Tuyangan sa Kabugaw, Apayao. Sa ilalim ng Project Butsi Medical Mission ay dinayo ng mga kasapi ng 98 Infantry Masinag, Batalyon ng Philippine Army at Apayao Provincial Hospital ang naturang lugar. Kabilang sa mga inihatid na serbisyo ay libreng konsultasyong medikal, check-up sa mata, libreng eyeglasses, iba pang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan at mga kinakailangang gamot sa mga residente na bihirang makalapit sa mga pasilidad pangkalusugan. Bahagi ito ng mas malawak na layunin ng pamahalaan na maabot ang mga malalayong lugar at mabigyan ng pantay-pantay na serbisyo ang bawat mamamayan sa lalawigan. Naku Nicole, patuloy pa rin talaga nating nararanasan ang tag-ulan dito sa Baguio. Ano kayang mensahe mo sa ating mga tagapanood? Tama ka dyan, Franco. Kaya nga lagi tayo dapat may dalang payong sa ating mga bag at hindi lang dyan. Laging maging updated sa anumang news sa telebisyon or anumang social media platform. Yan lamang ang ilang sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Nicole Yvette Tique. At ako naman po si Franco Sangil, na imbag na malam.